I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. So mga ka-YouTube, gagawa naman tayo ng video about sa outlet. So share lang natin yung kalaman natin sa outlet, mga klase ng outlet, tsaka yung mga gamit niya, paano mag-jumper, tsaka yung paano connection. So ito papakita ko mga ka-YouTube, tugang outlet, kasi dalaw yung masaksakan niya. Itong outlet na to universal tawagin nila, multi-purpose, kasi pwede siya sa flat, pwede siya sa bilog, tsaka pwede siya yung medyo pahalang kaunti, pwede to yung sa mga malalaki, bilog, flat, tsaka yung pag ganun pwede. Ito rin, ito yung ground niya, pwede siya sa 3-pin. Ngayon itong klaseng outlet na to ay hindi na kailangan jumperan, kasi konektado na po ito sa likod. Pag bumili po kayo ng ganito, built-in na po ito. Hindi na siya kagaya ng ibang outlet na ina-assemble pa. Buo na, kasama na tong plate, nakakabit na, nakaganyan. May cover na lang. Tapos, connection nito, ito yung supply niya sa kabila, tsaka line 1, line 2, tsaka ito yung ground niya, dalawa-dalawa. So, pag susupply kayo rito, dito yung isang wire sa supply line 1, dito yung isang wire line 2. Pwede rin dito, tsaka pwede rin dito, tsaka dito. Dito at tsaka dito pwede. Tapos dito yung ground. Tsaka meron din tayong isang klaseng outlet. Mga ka-YouTube, tugang din po ito kasi dalawa. So, ang pagkakaiba din nila, malaki yung pagkakaiba nila. Kasi itong isang outlet na to, may ground. Ito wala. Pero kadalasan kasi maganda yung ground pag ginagamit sa saksakan ng ref, saksakan ng mga washing machine, yung may mga motor siya, ganun. Kasi pag nag-ground yun, so malakas ang ano niya. Ang kaibahan pag may ground, kasi pag mag-short yun, ang ground mismo yung yung kukuha ng shortage na yun. So hindi ka basta makakurente, unlike mo sa walang ground na outlet. Tsaka ito, pag binili mo ito, hindi pa to siya buo, hindi siya so magkakahiwalay po ito at natatanggal. Yan, pupush mo lang yan, tanggal yan. Ito makahiwalay ito siya, nakabalot yan, ito nakahiwalay. Kung order ka ng ganito, kung ilang ganito, ganun ang per pieces po ang nito. Tapos pag binalik mo lang, dito mo lang sa likod padadaanin, ganun, tulak mo lang sa likod. Yan. Ay, baliktad yung isa. Yan. Kasi may nakasulat kasi ito eh. Ito may nakasulat. Dito may nakasulat. Yan. So, paano ba ito jumperan, mga YouTube? Kasi ito, tsaka ito, konektado yan. Ito at tsaka ito konektado. Ito at tsaka ito konektado. Ito at tsaka ito konektado. So, para makita, tanggalin ko yung isang. So, ganyan kasi yan. Itong dalawang butas na to, dito to siya. Sa isang butas na to sa yung saksakan. Tsaka itong dalawang butas sa likod, dito to siya. Ganyan. Ito connected na siya dito. So, ito at saka ito, yan ang hindi connected. So, para ma-jumperan natin siya, para magkaroon ng power yung isa, ganito lang. Balik muna natin. Kuha ka lang ng wire. Ito. Mostly, lang, 3.5 lang. Pan-jumper. Kasi jumper lang siya sa likod. Napaka-easy lang kanyang tatakbuhin. So, kadalasan din po, mga ka-YouTube, meron na yung nakalagay dito kung gaano kahaba yung balat niya. Yan. Sukat mo lang sa daliri mo. Ganyan. Ito din babalatan natin. Tapos, tupiin mo lang siya ng maiksi. Yan. Basta sagad mo. Tapos, susukat mo lang po yan dito. Dito ang jumper niyan. Kaya natin lalagyan ng wire para ito tatakbo yung kurente. Diba ito connected na.
Dito natin sa jumper, dito tsaka dito, para makatakbo yung kuryente rito, makatakbo yung power dito. So isukat na natin siya, tapos tupiin. Pagkatapos tupiin, yan, tansyahin yung haba, yan. Tansyahin mo na lang po yung tansyahin mo na lang yung haba. Yan. Tapos, yan. Tulak mo lang siya, papasok mo lang siya. Hindi mo na kailangan kasi hindi siya screw type. Hindi mo na kailangan gamitan ng Phillips screw. Pag tinulak mo siya, maramdaman mo na kumagat na yung yan. Hinihila ko yan, hindi ko yan nahihila. Kasi kumapit na po yan sa loob. Tapos, tandaan lang po mga ka-YouTube, ang mga ka-electrical natin dyan, na pag magbala tayo, walang copper na nakalabas. Para safety yung natin. Tapos pinantay natin kanina. Pwede para sure, gamitan nyo ng plies patutulak. Yan na yan mga ka-YouTube. Ganyan ang pag-jumper mga ka-YouTube. For example, lagyan natin ito ng supply. Yung supply niya. So, ito yung supply sa kabila. So, yung kuryente dadaloy na po sa kabilang saksakan. Ganyan lang po. Itong power, tatakbo rito. Ito kasi connected na. Supply mo rito, may power na to agad. Tapos dito tatakbo na. Tsaka ito, tatakbo na rin dito yung power. So, magagamit mo na siya. Pwede mo na siyang masaksakan, may fever na ganitong connection ang gawin mo para tama. So, mga ka-YouTube dyan na gusto matuto ng electrical o magkaroon ng knowledge, kahit counting knowledge, pwede nyo ito i-apply kahit hindi kayo related sa electrical. Tingin-tingin lang sa video, okay po yan. Tapos, ang tandaan lang po dito, ganyan po talagang connection yan. Hindi po yan pwede dito yung isang supply, tsaka dito yung isang supply. Kasi, salubong na po yung power. Ibig sabihin, sasabog siya. Dito at saka dito, hindi rin po pwede. Dito at saka dito, pwede yan yung salisi. Basta dito sa taas, connected yan. Connected siya isa't isa. Dito, connected. So, pag dito at saka dito, sasabog yan. Dito at saka dito, hindi yan sasabog kasi hindi yan connected. Yan ang mga tamang paglagay ng power supply. Tsaka ganito yung tamang paglagay ng jumper. Kung nalabas na copper, sakto lang siya. Tsaka meron pa tayong isang klaseng outlet mga ka-YouTube. So itong klaseng outlet na to, built-in na rin. Pag binili ito, kasama na yung plate, kasama na yung pin niya. Yan. Tsaka yung cover kasama na. Itong klaseng outlet naman po ay screw type siya. Ayan. Screw type. Ito yung screw type. Ito ay may ground din. Ito yung ground niya. Ground. Tsaka ito yung power niya, dalawa. Ito rin ay may takip. May takip din. Tsaka universal din siya. Pwede siya sa flat. Pwede sa bilog. 3 pin. Tsaka yung pag ganon. Pwede siya. Kasi ito, kailangan mo itong ganitong outlet, kailangan mo pa siyang jumperan. Kasi hindi sila connected. Hindi sila konektado. Unlike mo dito sa kabila, like mo rito, connected. Ito, isa, hindi. So, need mo mag-jumper. So, may jumper na akong ginawa. Pantay po yan sila, yan. So, kakabit na lang natin. Mostly po, may nakasulat na yan dito. Ganyan. L, N, tsaka L, at tsaka N.
Mas maganda, sundin mo na lang yan para maganda. Pwede naman siya magabaliktad, pero mas maganda sundin mo na lang. Kasi dito line to line tayo eh. Yan. L to L, line to line, tas N to N. N po ay neutral. Kasi itong kabila, ground. Yan, yung ground po, kailangan din po yan. Lalo sa mga building, kailangan yung ground. Kahit sa mga bahay, kailangan din yun kasi may mga appliances na tayo. Like mga washing machine, ref, ganyan. Mga malakas, kailangan ng ground yan. Para pag mag-short, mag-short yung appliances, hindi madadali yung tao na hawak. Kasi higupin na yung ng ground, kasi yung ground na yan papunta yan ng lupa. Siya yung unang kukuha ng na yun. Siya una yung hihigop. So malaking safety yung ground. So sa amin, sa industrial, hindi talaga pwedeng walang ground sa amin. Mostly sa bahay, hindi masyado. Ang dami mo nakikita pag sa bahay, wala ng ground, dalawang wire lang. Kaya sa outlet, dalawang wire lang. Pero sa industrial, kagaya sa amin, industrial kami, kailangan talaga yan. Kasi yan, protection yan sa mga devices para hindi sirain. So ang connection lang po nito, ganito lang po. Ito screw type, madali lang siya. Itong klase naman, lang siya, yung may nakapit na mismo sa loob. So pag tinanggal natin, dito lang po, dito. Tinutusok lang yan ng flat screw. Yan, ito. Itong white na to, tinutusok lang ng flat screw yan. Tusukin mo lang po yan. Yan. Tanggal na siya. Tusok sa bahila. Yan. So ito naman, lagyan natin ng supply niya. Kunwari na may supply siya na wire. Pero wala po itong power ha. Wala pa po itong power. Ayan to. Connection lang po siya. Connection lang muna. Yan. Ganyan po ang kanyang connection sa likod. Ito yung jumper niya. Ito yung supply. Punta rito sa kabila. Ito, supply nito. Supply ito. Yung jumper dito sa kabila para magawin yung isa. So, ito yung ground. Ito yung ground niya papunta sa kabila. So, sana mga ka-YouTube naintindihan niyo yung paliwanag ko o lecture ko about sa jumper, tsaka connection ng outlet, tsaka yung klase ng outlet, paano siya paano siya jumperan, paano siya i-connection. So, sa ngayon mga ka-YouTube, yan lang muna yung may babahagi ko kasi wala pa ako sa site, hindi pa normal. Yan lang muna sa ngayon kasi nasa bahay pa lang ako. Ito lang muna yung mapakita ko sa ngayon. Itong outlet, paano siya paano yung pag-jumper, tsaka paano yung kanyang connection. So mga YouTube, yan lang po at saka ingat po sa lahat. Safe lang po tayo lahat. At saka kung may natutunan kayo sa video na to, paki-subscribe na lang po at saka hit the notification bell para updated kayo sa mga